Nung una kong natikman ito, nasarapan talaga ako at nagtatanong pa nga ako kung paano ito gawin. Kung akala mo nga ay napakadami at napakamahal ng mga ingredients nito, dun ka nagkakamali. Gagamit nga lang pala tayo dito ng powdered milk, condensed, pati ng puting asukal. Unti-unti lang pala nating ibubuhos ang mga condensed milk dun sa powdered milk. Kung hindi naman pang benta or pang maramihan ang gagawin mo, wag mo munang ibuhos ang isang buong can ng condensed milk. Kaya ang ginawa ko nga dito, batch by batch ang pagbuhos ko ng condensed milk dun sa powdered milk. Syempre, kailangan mo din ng mahabang pasensya kasi medyo matagal ang gagawin mong paghahalo dito. Para kasi sa akin, walang exact measurement sa paggawa nito. Dapat lang talaga na magaling kang tumansya kasi kung hindi, nako, baka pumalpak itong ginagawa mo. Kung mapapansin nyo nga, ay unti-unti nga lang paglagay ko dito ng condensed milk at hinahalo ko talaga siya ng maigi. At kung sa tingin mo ay kulang pa pwede ka namang magdagdag ng paunti-unti, basta wag lang natin ibuhos kaagad. Halo lang tayo ng halo hanggang sa magiging ganyan siya. Yun nga po ang sinasabi ko nung una, dapat batch by batch ang paglalagay mo ng condensed milk at hindi kailangang sumobra dahil kung hindi ay kailangan pa nating magdagdag ng powder milk. Pag na-achieve na natin yung tamang texture o gusto nating texture para dun sa pastillas natin, ay kukuha lang tayo ng konti, bilog-bilugin natin, tsaka natin ipagulungin sa puting asukal. Repetitive lang tong gagawin natin mga mare at hindi naman ganun kahirap. Pero para sa akin kasi mas mahirap yung pagtansya doon sa paglalagay ng condensed doon sa powdered milk. Kailangan talaga kung gusto mo ng medyo matigas at medyo pangbenta siya, kailangang imasa muna natin siya ng maayos para medyo matigas at medyo solid ngayong kakalabasan ng ating pastillas. Sa powdered milk na gagamitin, any brand po, kung gusto niya mas mura, pwede naman kayong pumili at kahit anong brand din ng malapot na gatas or yung condensed milk. Plain pastillas or original pastillas po itong ginagawa natin. Pero kung gusto nyo, pwede tayong mag-add ng ibang flavor tulad ng ube or pandan. So, hayan na yung mga gawa natin at ang cute nga nila. Dalawang batch nga pala ang ginawa ko dito sa pastillas. Yung first batch na ginawa ko ay eto na nga siya at medyo malambot siya at medyo na-deform nga yung pagkakagawa kong bilog. Kaya nagdagdag pa ako ng powdered milk dun sa mixture at gumawa pa ako for the second try. Nobody is perfect naman mga mare. Kaya kung nag-fail ka dun sa first try mo, why not? Try it again, di ba? Hanggang sa ma-achieve mo yung goal mo at yung pinakagusto mo talaga dun sa ginagawa mo. Ang importante kasi dito is nag-e-enjoy ka at mahal mo yung ginagawa mo. Ika nga nila, patience is a virtue. Kaya pag nagkamali, tumayo at bumangon ulit. So, at haya na po yung ating second batch. Medyo solid siya kumpara dun po sa una. Mapanghimagas or mapanghinegosyo bang hinahanap mo? Nako, pwedeng pwede to kaya try mo na.